Samantala, patuloy pa rin sa pamamahagi ng murang bigas ang ilang kadiwa outlets sa ating mga kababayan. Tiniyak naman ng Agriculture Department na mabibigyan ng tulong ang mga magsasaka. Ang detalye sa report ni J.M. Thompson. Patuloy ang pamahalaan sa hangaring mailapit ang mga Pilipino sa Kadiwa ng Pangulo program. Isa ang Bureau of Animal Industry Quezon City sa hindi nauubusan ng pila kada umaga. Pero pagsapit naman ng tanghali, nakauuwi na rin ang ating mga kababayan dala ang murang bigas. Si Joy Rosanes maagap na nagtungo sa isa sa mga QC outlet. Pumila siya para makatipid at magkaroon ng pandagdag sa pantustos sa kanyang dalawang anak. Sobrang halaga kasi tulad niyan, ang dami namin, ilang pamilya kami sa bahay, 7. Ang 20 pesos sa bigas, sobrang halaga niyan. Kaya kahit nahirap pumila, pipilahin namin yan dito. Mahalaga rin para kay Juanito Diaz ang benting bigas, lalo't hindi na siya nakakapaghanap buhay dahil sa sakit sa puso. Mahalaga, malaking bagay. Oo, kasi sa panahon nga, mahal-mahal ng mga bilihin. Tapos, nagkaroon ng ganyan. Nagkaroon ng, kumbaga sana, yung mga low income, yung mga nag-iikas talaga. Malaking tulong sa kanila yon. Pagtitiyak naman ng Department of Agriculture sa kabila ng umiiral na mainit na panahon ay hindi na maantala ang distribusyon ng murang bigas. Ayon sa huling tala ng DA, mahigit sa 100,000 magsasaka na ang nakatanggap ng fuel subsidy at dadami pa ito dahil hindi naman sila tumitigil sa pamamahagi ng tulong pinansyal. Nais masiguro ng gobyerno na walang anumang dahilan para hindi umabot sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino ang bigas at gulay mula sa palayan at sakahan. Samantala, hinihikayat naman ng ahensya ang mga lokal na pamahalaan na tulungan ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbili direkta sa mga legitimate farmers organizations sa ilalim ng Sagip Saka program kung saan mas magiging abot kaya ang mga produkto. Kinokonsidera din ang pag-a-adjust ng planting calendars at yung paglipat sa mga less water-intensive crops. Dahil ito sa inilabas ng pag-asa sa posibleng pagdating ng El Nino 3 buwan mula ngayon. Mas pinaiigting din ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya para matiyak na sapat ang supply ng mga produkto sa gitna ng El Nino. J.M. Thompson para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.